Palagi na lang bang no ang lumalabas sa bibig ng anak mo? Ngayon pag-usapan naman natin ang isang pace na nakakainit din naman ang ulo ko minsan. Ang no pace. Sino dito guys ang nakaranas na parang bawat tanong o utos natin ay may kasunod agad na sagot ng anak natin na no? Kahit simpleng bagay lang guys ha, lilinisin yung nakalat na laruan, bubu yung gatas, at kung ano pa. Minsan guys na nakakatawa na, pero minsan nakakaubos din talaga ng pasensya. Pero ngayon guys, sa pagiging magulang, na-realize ko na ang pagsasabi pa lang ng no ng anak natin, hindi yung tungkol sa pagsuway o kawalan nila ng respeto sa atin. Isa yung paraan pala yan para mailabas nila yung emosyon nila, galit nila, o hindi sila nakuha at kung ano pa. Minsan, para mapakita nila yung independence nila at mapili nila yung gusto talaga nila. Sa mundo ng AI ngayon guys, sa digital age, napakaraming boses talaga ang nagsasabi sa atin kung anong dapat natin gawin. Kaya tingin ko, mahalaga talaga na matuto ang mga anak natin na magkaroon din ng sarili nilang boses. Kaya ang no, yan lang ang resulta ng isang bagay at minsan ay frustration o galit ng mga anak natin. Ang no, paraan lang yan para maging different at magkaroon ng sariling boses yung anak. Kailangan bilang mga magulang, gabayan din natin sila. Magkaroon tayo ng pasensya, mahabang pasensya. Ito kasi guys yung naging effective talaga sa akin bilang isang working father. First learning ko, mag-offer ng mga choices. Mag-anak tayo ng pagpipilian sa Tagalog pa. Imbis na magbigay tayo ng direktang utos sa bata, na sasagutin niya ng no, mag-offer tayo ng mga choices. Hindi yung, anak, magbihis ka na. Kundi sabihan natin sila, gusto ba anak, isuot kulay blue mo na t-shirt or red t-shirt? Kahit maliit na control lang yan guys, I'm telling you, nakakatulong yan para maramdaman nilang may say sila. Pangalawa ko guys, manatili tayong kalmado at maunawain sa mga bata. Ang pagiging pasensyoso guys ay susi talaga. Hindi personal lang no nila. Huminga lang tayo ng malalim at sabihin na, naintindihan ko na ayaw mong ligpitin yung laruan mong anak. Pero kailangan natin gawin ito. Pangatlo guys, i-validate natin ang nararamdaman ng mga anak natin. Minsan ayaw nila ng isang bagay. Imbis na pilitin, validate muna natin ang feelings nila. Okay lang nak na ayaw mo kumain ng ganito. Pero kailangan natin kumain ng iba para lumakas ka. Sa ganyang kapamaraanan guys, mabibigyan natin ng respeto yung nararamdaman nila. Ikaw, mommies and daddies, anong pinaka nakakatawang no moments ng anak mo? Paano mo to hinarap at ano naging effective sa'yo?